Magandang gabi po sa inyo lahat. Napapansin ko ay parang maraming tao sa likod at kundi sa unahan. Alam niyo ba na ako ang inyong speaker? Mukhang nahalata ako kasi ayaw niyo sa unahan Huwag kayong mag-aalala. Ngayon ay, ang pagkaalam ko po ay bahagi pa rin ito ng Baptist Ladies Conference. Yan ang pagkasabi ni Pastor Arnold. Kaya lang ay sinabi na ako ng misis ko na prayer meeting ngayon. Sabi ni Pastor Arnold, the first night and then prayer meeting. So a little bit ay medyo nirevise ko yung mensahe ko. Ganyan po ako masunod sa misis ko para walang gulo. Yan ang sekreto ng mapayapang tahanan. No? Sumunod na lang tayo sa misis natin para walang gulo. Hindi masaya pa tayo. No? Kasi hindi tayo pinagpapala ng Panginoon pag laging nag-aaway. No? Totoo yan. No? Pag laging nag-aaway, walang pagpapala ng Panginoon. Kahit sa mga unbeliever. Narinig ko yan sa nanay ko noon. No? Kaya hindi tayo pinagpapala ng Panginoon, lagi na lang tayo nag-aaway. Totoo po yan. No? Bagamat hindi alam na nanay ko na yun ang prinsipyo din ng Bible. Kasi pag lagi nag-aaway, hindi makapagtrabaho ng maayos yung lalaki. Kasi kung nagpapasada siya ng tricycle, baka makasagi pa siya kasi nag-aaway sila ng misis niya So, imbis na kumita, nag-abuno pa kasi magbabayad siya No? So, ganun din yung babae. Hindi siya makapagluto din ng ayos, mali-mali, napamalingke. Imbis na makamura doon, ay napamahal tuloy ang binili kasi iniisip niya yung yung pag-away ng asawa niya, no? Kaya walang pagpapala talaga pag laging nag-aaway. Do you agree with me? Amen? Totoo po yan, no? Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na kung saan ay mayroong Bible, hindi na kailangan mag-away. Yan ang Bible No? Mayroon bang hindi maayos na salita ng Panginoon? Kaya nga binigay ang Bible para magkaayos. Amen? Kahit sa tahanan, kahit sa simbahan, walang dapat gulo Mayroon tayong Bible. What's the use of Bible? Kung nagkakaaway-away, nagkagulo-gulo pa rin. No? Mayroon hindi pagkakunawaan. Pero hindi na kailangang dumating sa pag-away. No? Kaya nga sinasabi ko mo ay tayo mga tatay, sumunod na lang tayo para matahimik. No? Mapayapa. That is biblical. Amen? Hello? Pinapatawa ko lang po kayo Kasi parang takot kayo Pangalawa ko lang po magsalita dito sa inyo. No, hindi na kamali, this is my second time. No, makapagsalita dito sa Los Baños. No? At salamat sa Panginoon sa pag-imbita ni Pastor Arnold. Ang church niyo po, sa hindi pa nakaalam ay isa po ito sa sumuporta sa gawain doon sa Tansa, Cavite. No? Nung nag-umpisa na kung saan ay struggling, no? Financially, struggling, saka of course, mga member noon na talagang naging problema ko, no? Na I almost quit. Sa naging mga member ko doon ay noon ay mga Southern Baptist. You know the Southern Baptist, no? Sanay sila na magpatalsik ng pastor. At nauna pa sila doon sa akin.
Ako pinadala ni Pastor Lorena doon noon kasi nangailan silang pastor. Kasi yung pastor nila ay bumalik na sa Amerika, mission that time, no? So ako pinadala doon. Nauna sila doon sa akin. So paano ko sila turuan? Nauna pa sila doon sa akin. No? Kaya nung nagturo ako ng water baptism, biblical water baptism, kasi lahat, karamihan sa kanila hindi membro ng church. Ibang church na member, so kailangan i-transfer nila membership nila doon. Ayaw na lang i-transfer. Sabi, matagal na kami rito. Siya kabago-bago. Kami pang hindi member. Siya nga naman. Ba't hindi sila member? Katagal-tagal na nila doon. Nakala ka sila, automatic na member na sila. Umatin ng church na gano'n. Nagturo ako ng authority of the Baptist baptism. So, hindi sila labas na hindi sila member, hindi nila transfer yung membership nila. So, that's the issue, nagalit sila sa akin. No? Nagkataon na hindi nila magawa yung ginagawa nila na magpalis ng pastor kasi trained ako San Pedro. No? Hindi nila ako mapalis. Kaya lang ay umalis din ako. Umalis din ako kasi half of the member of the mission they are Southern Baptist clan. Tapos nakapaligid pa yung bahay nila sa simbahan. Kaya pag natama sa preaching, paglabas ko dyan, nakita yung mukha nila, nakasimangot lang sa akin. Wala akong mapuntahan. Nandun lang talaga ako sa loob. So, nausap sa Pastor Ed na kailangan lumipat ako ng place. Although, they have the building. Beautiful building. With pastoral house. May support pa ako noon doon sa dating pastor na nag-start noon ng mission na from America, 3,000 a month. Nabinata pa ako noon, no? 3,000 a month. Pagkatapos may pastoral house. Tapos may mga member na. Okay na sana. Kaso, nahirapan ako talaga sa kanila. So, lumipat ako. Yung mga nawin ko sa Panginoon, yung daladala ko. Then, nag-start kami. Biyay ng Panginoon. Pero, during that time, nawala yung support ko. Struggling. Sumingi ako ng tulong kay Pastor Ed. Tapos, during that time, si Pastor Ed pa ang pastor dito. So, tinulungan ng Los Baños, ang Christian Bible Baptist Church sa Cavite. No? Isa sa tumulong. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroong church na katulad nyo na sumusuporta sa gawain. No? Maaring kung walang tumulong ay talagang hirap po talaga ako. No? Hirap po kasi siyempre yung mga hindi sumama sa akin ay at least kahit paano nagtatight sila. No? So, bumaba ang tithes. Magkatapos, nagre-rent na ngayon kami ng apartment. Kung kailan na kami nag-rent ng apartment, saka nawala yung tithes. At saka naputol yung support ko na doon sa Amerika. So, talagang struggling. Ano? Narasang hindi kami magkasa sa apartment kasi magkasa lang sa apartment 15 lang o 10. So, mga 25 kami nung umalis kami doon. So, kailang nagtayo kami ng tent na butas-butas sa gitna ng subdivision para kaming basang sisiw. No? Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon ay nagpatuloy ang gawain sa tansa. No? Kami po ay may attendance ngayon ng 130 every mga ganon, more or less 130 every Sunday. Biyaya ng Panginoon ay may building na po kami. No? At kunti-kunti naming inaayos. So, salamat muli sa mga member ng Christian Bible Baptist Church Los Baños. No? Hindi namin kayo malilimutan. So, ngayong gabi po, hindi na daw tayo magtatagal. Tayo po ay tumayo. This is your Bible, the book of 1 Samuel, chapter 17. Chapter 17, verse 14 down to 22.
Okay, pasensya na po kayo. Ako medyo sinisipon ay pabalik-balik po aking trangkaso mula nung linggo ng gabi ay trangkaso na ako. Lunes, medyo nilalagnat ako. No? Katapos ay kailangan magpahinga kasi kailangan ko mag-drive papunta ng San Pedro para umatin ng conference. So pagdating ng San Pedro, balik uli ang sinat kasi nag-drive. Pag-atin ng conference, alas 10 ng gabi, nagbiyaya ko ulit papuntang Pangasinan kasi may mission trip kami doon ng November 11 to 30, so I have to prepare the place kung tutuloyan namin. Pagkatapos doon ay matin ako na anniversary doon. The same time, balik ulit ng San Pedro. No? Natutulog na lang ako sa bus. No? Hindi na ako makatulog. Conference ulit, pagkatapos kagabi, nag-drive ulit pabalik. Nakauwi kami alas 12 ng gabi. Pagkatapos gising alas 5 kasi may soul winning yung mga young people namin. Nag-devotion uli. Pagkatapos sa devotion, prepare na ng konti tanghali. Malis po ako ng sa Cavite kanina ay 12:30. Nakarating ako rito ay 5. At sa Alabang po, yung terminal ng papuntang Los Baños, bus sa ay nawawala pa. Hinahanap ko pa. Lilipat pala yung terminal kasi bago ng mayor doon ay natalo mayor, pinaalis sila doon. Saan ang terminal? Walang mga mabas dito. Ay, doon na po. Ay, sabi ko, kagagaling ko doon lang pala. Babalik ulit ako, aakyat ulit ako ng overpass, sabi ko. Ang sakit na ng hita ko. Kaya pagdating ko dyan, walang tricycle. Paano aakyat naman ako doon? Paano kaya ito, Panginoon? Sabi, pahinga muna ka. Hindi na kaya ng power ko. Pahinga muna ako. Kumain muna ako ng hamburger doon para may kunting lakas. At nung lumakas-lakas ang konti, lakad-lakad na ako. Tapos, text ako kay Mrs. Sabi niya, papasundo kita dyan, sabi. So, sa biyaya ng Panginoon, nakapagpahinga ako ng konti. Okay, 1 Samuel chapter 17, verse 14. And David was the younger, and the 3 eldest followed Saul. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. And the Philistines drew near morning and evening. Tama ba binabasa ko? Tama ba? Okay. And the Philistines drew near morning and evening and presented himself 40 days. And Jesse said unto David his son, take now for thy brethren an ephah of this parched corn and these 10 loaves, and run to the camp to thy brethren, and carry these 10 cheeses unto the captain of their thousands, and look how thy brethren fare, and take their pledge. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistine. And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took and went. And Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army, and came and saluted his brethren. Let's bow our heads in prayer. Ama namin na sa langit, dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa talata na aming binasa. Dalayan ko, Diyos, inyo pong pagpalain aming pag-aralan. Give us wisdom, O God, to understand your word. Sa aming sarili, Panginoon, wala kaming kakayanan kung hindi kami tutulungan po, Panginoon. So, we need your guidance, we need your wisdom, O God. At ganoon din po, Diyos, ng pusong mapagkumbaba, pusong mapagpasakop, handang paturo sa iyong salita. Yun po, Panginoon, ibigay mo sa amin, O Diyos. We came here, O God, to listen to your word, to learn, O God. Tulungan po kay Panginoon. At patawad po, Panginoon, sa iyong kasalanan. Pagkulang sa iyo, anumang kasalanan, nakita mo sa iyong puso, Panginoon, yung kami linisin at patawarin upang huwag maging hadlang ito, Panginoon, sa pagtanggap namin ng pagpapala ngayong gabi, O Diyos. At Panginoon, gawin po kami, O Diyos, na karapat-dapat sa iyong harapan ngayong gabi, O Diyos. At binabalik na, Panginoon, lahat ng kapurihan sa iyo at lahat ng papuri na magagana, Panginoon, ay sa iyo lamang, Panginoon. Ito aming hiling at dalayan at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Gaya na sabi ko kanina ay akala ko ay part ng Baptist Ladies Conference to. So, yun sana yung title ko na A Woman After God's Own Heart. So, binago ko na lang. No? Para walang gulo. At mapayapa.
Ayaw ng Panginoon na magulo. No? So, sanay naman kami mga tatay na laging umuunawa. Sabi ng misis ko. No? So, binago ng title. Ang title po nito ay David's Secret Weapon. No? Babaguhin ko sana yung title. No? Instead na A Woman After God's Own Heart. So, since na hindi part ng hindi na sa bahagi na Baptist Ladies, babaguhin ko sana A Man After God's Own Heart. O, bago na yon. Para na sa amin yon. Pero yun pa rin ang laman sana. Hello, amen. Okay. So, to give you the background of this story, kung hindi yata tatagal ang buhos ko nito. Sabi na misis ko, dahan-dahan lang, huwag mo kayo masyadong sigawan para hindi mawalang boses mo. So, to give you the background of the story, ito po ay labanan ng mga Pilisteo at mga Israelita. The Philistines had the champion by the name of Goliath. No? At walang makakalaban sa kanya, no? Sabagat siya ay malaki at magaling bihasa sa labanan. Ano po? So, ating makita rito na kung saan ay walang ibang humarap sa kanya kundi si David. No? Si David. At to make a long story short, si David ay nagtagumpay. Ano po? Si David ay nagtagumpay. Bagamat siya isang paslit, isang maliit na kabataan, at wala siya mga karanasan sa labanan, siya ay nagtagumpay. So ito'y matuturing natin na dakilang tagumpay ni David. Ano po? Ito'y dakilang tagumpay ni David. Small boy against the giant Goliath. No, pero nanalo si David. Okay? Pero tinalo niya si Goliath hindi sa pamamagitan ng mga primarily hindi sa pamamagitan ng sibat ng sword. Okay, alam natin 'yon na kung anong sandata ang unang ginamit ni David kay Goliath. Ano 'yon? Slingshot. No, tama ba? Slingshot. No? Ayun ang unang pinatama ni David kay Goliath. No? Iniikot niya yung kanyang tirador. No? Hindi yung tirador na ganun yun eh. Yung parang may leather yon. Pagkatapos ay may lagay ng bato. Inikot-ikot ng ganun. Sabi ng isang pastor, and he ikotize. Tapos binibitawan yung isang part noon. At pag binitawan yun, pag mabuelo na, ay bibitaw yung bato. Tapos pupunta na sa direction. No? I think yung tribe ng Benjamin, no, ay napakagaling nilang gumamit na gano'n ng tirador. No? Nasabi nga ay kahit na gabuhok yan, tatamaan nila yan ng diretso. Ano? Kaya nga si Goliath, bullseye ba tawag doon? No? Bullseye, dito talaga natamaan Talagang hilo si Goliath. No? Pero alam natin na kung saan yun na ginamit ni David. At yun ang tumalo sa kanya. No? Yun ang nagpahilo sa kanya, yun ang nagpatumba sa kanya. Sa pag hindi siya natumba, hindi mapupugutan ng ulo ni David si Goliath. Alright? So yun ang nagpatama sa kanya, yun nagpahilo sa kanya, nagpawalan ng malay sa kanya. Pagkatapos sumakbo si David at kinuha yung sword ni Goliath at pinugutan siya ng ulo. At mayroong tagumpay. And you know what? Mayroong akin nakita dito sa pag-analisan ng istoryang ito na kung saan ay mayroong sekretong weapon si David. Bago yung slingshot na yon, meron siyang sekretong sandata na kung saan ay ginamit niya para mapatay si Goliath upang siya'y magtagumpay. Ano kaya yon? No? Meron kaya siyang pampahilo doon sa bato na nilagay niya, no?
Tapos nung sumabog yung papahilo, yun, natumba si David. Hindi po yun ang tinutukoy. Ano po? So, ang sandata ni David dito, bago yung slingshot, na kung saan ako'y naniwala, yun ang tumalo kay Goliath, ay his good character. His good character. Yung kanyang mabubuti o magagandang ugali, yun ang mga bagay na kung saan ay tumalo kay Goliath. His good characters. Yun yung tumalo kay Goliath. Sunod lang yung slingshot, sunod lang yung sword. Pero pangunahin doon, yung mabubuti niyang ugali ang tumalo kay Goliath. Mga kapatid, sa buhay na ito, tayo mga Kristiyano, tayo laging nasa labanan. Amen? At tayo pwedeng magtagumpay sa labanan ito, depende kung ano yung ugali mayroon tayo, doon tayo magtatagumpay. It's not our talent. It's not what we know. But it's a good character. Ito yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Ang mabubuting ugali. Katulad ni David. Number 1, ano yung magandang ugali ni David na kung saan ay nagbigay sa kanya ng tagumpay. Na kung saan pwede nating magamit upang maging magtagumpay tayo. Singularly, pwede tayong maging matagumpay. Ibig sabihin, marami sa atin ay nagtatrabaho sa labas. Amen? Kung paano tayo magtatagumpay. Sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon sa ministeryo, kung paano tayo magtatagumpay. Hindi yung sa kalaman po natin, hindi sa galing natin, kundi kung ano yung attitude natin, ano yung character natin, yun ang bibigay sa atin ng tagumpay. Singularly, maraming matatalinong tao, maraming magagaling. Pero nasan sila? Nakakulong sila ngayon. Why? Because of bad character, because of bad attitude, because of greediness, because of pleasure. Amen? Dahil sa kalayawan nila, dahil sa kayabangan nila, dahil sa gusto nila sila'y makilala. Nasaan sila ngayon? Nasaan yung katalinuhan nila? Nasaan yung karunungan nila? Anong nagawa ng karunungan sa kanila? Wala. Bagkus itong nagdala sa kanila doon sa kulungan. Bagkus itong nagdala sa kanila sa kahiyan. Bakit po? Sabagat wala silang mabuting ugali. It's not the talent. It's not the wisdom of this word ang magdadala sa atin ng tagumpay. Nasaan si Napolis ngayon? Nasaan yung mga magagaling na senador? Mga mambabatas natin. Napakagaling. Pero nasaan sila ngayon? Nahihiya sila ngayon. Dahil mayroon silang ginawang mali. Nasaan ang kanilang tagumpay? So tayo magtatagumpay, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa karunungan natin, hindi dahil sa kaalaman natin, pero depende sa magbuting ugali na mayroon tayo. What things can make us successful? Ano yung mabuting kaugalian ni David na siya nagdala sa kanya sa tagumpay? Number 1, his obedience. His obedience. Verse 17. Verse 17. And Jesse said unto David, his son, take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and 16 loaves, and run to the camp to thy brethren. Inutusan siya ng kanyang ama. Sino tatay niya? Si Jesse. Inutusan siya ng kanyang ama na dalhan ng pagkain yung kanyang 3 kapatid na nasa labanan. Sabat siya yung nakabatang sa mga kapatid ay siya yung inutusan na magdala ng pagkain.
Anong ginawa niya? Sumuway ba siya? Look at verse 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper and took and went as Jesse had commanded him. As Jesse had commanded him and went as Jesse had commanded him. Sinunod niya ang kanyang ama. Sinunod niya ang kanyang tatay, ang utos ng kanyang tatay. Naging masunuring bata si David. Alam mo, ang pagiging masunurin ay lagi-lagi nating napapakinggan na dito sa pulpito. Am I right? Kung nagbasa tayo ng Bible, laging pagsunod, laging pagsunod. Laging may utos ang Panginoon sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga tao, sa mga Israelites. Anong gusto ng Panginoon sa kanila lagi? Ay walang ibang gusto ang Panginoon, kundi sumunod sila. Pag sila'y sumunod, sila'y papagpalain ng Panginoon. Pag sila'y sumuway, sila'y susumpain ng Panginoon. As simple as that. Amen? Kung tayo susunod, tayo papagpalain ng Panginoon. Who is the first king of Israel? Saul. May name of Saul. Siya ang unang hari. Mayroong inutos ang Panginoon sa kanya. Anong inutos ng Panginoon sa kanya? Patayin lahat. Pati yung hari, King Agag, ay patayin lahat. Pati yung mga hayop, patayin lahat. Sinunod ba ni Saul? Hindi sinunod ni Saul. Sinuway niya ang Panginoon, ang kautusan ng Panginoon. Nakita niya mga naawa niya siguro sa kay Agag. Ibig sabihin, mas maawait pa siya sa Panginoon. No? Sabi ng Panginoon, patayin. No? Sa pag nakatakas siya, yun ang magbibigay uli ng problema sa kanila. Alam ng Panginoon yun, kaya inutos ng Panginoon. Wala siyang ibang dapat gawin sana kundi sumunod. Amen? Pero hindi niya pinatay. Patayin yung mga tupa, sabi ng Panginoon, pero nag-spare si Saul. Yung matatabang tupa ay hindi niya pinatay. At sabi niya, ay offer niya sa Panginoon. Ang sabi ni Samuel sa kanya, for obedience is better than sacrifice. Amen? Maaaring tayo nagsasakripisyo. Pero pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ay baliwala ating sakripisyo. Kung sumunod lamang sana si Saul, ay sana'y natili pa siya sa kaharian. Pero siya'y sumuway, kaya nawala siya sa kaharian. Kung sumunod lamang sana si Moses sa Panginoon, nasabing kausapin yung bato at huwag hampasin, pero sinuway ni Moses at inampas niya yung bato. Kaya hindi siya nakarating doon sa promised land. I think that's the reason na hindi siya nakarating doon sa promised land. Isipin niyo siya yung nag-lead doon sa Israelites. Ang yung mga Israelites, karamihan ay nakarating doon sa promised land and enjoy the promised land. Pero siyang leader, nanguna doon sa mga Israelites, pero hindi siya nakarating doon sa promised land. Why? Because of disobedience. Malala din si Jonah. Sana mapayapa siya nakarating doon sa Nineveh. At hindi na sa ito, kailangang magpadala ng bagyo ang Panginoon at ng malakas na alon, malakas na hangin, at halos magiba yung barko, halos lumubog yung barko. Hindi na sana marasan kung si Jonah lamang ay sumunod sa Panginoon. Pero siya ay sumuway, kaya naranasan nila ito. Kung si Eve sana ay nakinig lamang sa Panginoon at sumunod at hindi niya kinain yung prutas na pinagbabawal, sana walang kamatayan ang tao. Amen? Sabagat namamatay lamang ang tao sabagat siya ay sumuway. For the wages of sin is death. Amen? Kung sumunod lamang sana si Sarah sa Panginoon, sana walang mga Muslim ngayon nang galing kay Ismael. Hello? Amen? Pero dahil siya ay nag-disobey, mayroong problema ngayon ng mga Israelites. Kung sumunod sana si Mrs. Lot. Hello? Amen? Hello? Hindi ako nag-iimin na yata, napapansin ko Inuuna ko na yung mga lalaki para pair naman O si Moses, nag-disobey. Si Jonah, nag-disobey. Si Saul, nag-disobey.
O tatlo rin to, si Eve, si Sarah, si Lot. Pantay lang. Huh? A false balance is abomination to the Lord. Parehas lang mo yan. Parehas lang hindi sumuhay. Kaya mayroong curse. Si Mrs. Lot, namatay siya at naging aliging asin. Ang sabi ng Bible, remember Lot's wife. Are you listening? Remember Lot's wife. Sabi ng angel, huwag kayong tumingin. Diretso lang kayo. Doon, sa pupuntahan natin, huwag kayo tumingin. Back to Sodom. Pero hindi siya sumunod, kaya siya namatay. Nanigas siya. At naging haliging asin. The Bible says, in Luke, chapter 7 ba? 17? Ano yung verse daray? Ha? Verse 13? Luke? Nakalagay doon, one of the shortest verse. I forgot the verse. Daray, memorize mo yun noon. 17:32, that's it. Thank you, ma'am. 17:32, sabi roon, remember Lot's wife. Ibig sabihin, huwag natin kalimutan si Lot, si Mrs. Lot. No? Kung sumunod lamang sana, hindi siya namatay. Pero dahil siya ay sumuhay, kaya mahalaga ang pagsunod. Kaya lagi na sinasabi ng Panginoon, at tayo sumunod. So, hindi po tayo magtatagumpay, mga kapatid, kung hindi tayo maging masunurin. Singularly, kung hindi ka sumusunod doon sa sir mo, sa boss mo, hindi ka magtatagumpay sa trabaho mo. Basta tama, pinapagawa, gawin. Amen? Sino yung mga laging walang trabaho? Hindi marunong sumunod doon sa labas. Ganon din po sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay kung hindi tayo maging masunurin. Ang naglilingkod sa Panginoon ay natutunan nilang sumunod. Sumunod sa Panginoon, sumunod sa authority. At sila ngayon ay ginagamit ng Panginoon, naging matagumpay sa gawain ng Panginoon. But they learn how to obey. Ang inyong Pastor Balejo, sabi ni Pastor Ed, kaya umalis ka muna Los Baños, punta ka muna sa San Pedro, at i-train ka muna doon. Equip ka muna roon. I think si Pastor Arnold ay teacher ba siya sa UP dati? Professor? Ano si Pastor Arnold? Teacher ba siya dati sa UP? Ha? Ano, ma'am? Editor. Pero sa UP siya UP siya na graduate, no? Ibig sabihin, at least kahit pa paano may tinapos si Pastor Arnold. No? At bakit kailangan pumunta sa San Pedro upang doon ay kailangan utus-utusan doon? Kung tutusin, mayroon marami ng mga workers sa San Pedro. Pero ang tinitest doon ay pagsunod. Amen? Ang ugaling pagsunod. Sabat hindi tayo pwede maglingkod sa Panginoon na tayo masuwayin. We cannot be successful. Much more in the ministry. Kung hindi tayo matutong sumunod. Hindi tayo magtatagumpay sa ministeryo kung hindi tayo maging masunurin. Kaya napakahalaga ang pagsunod. Amen? Dito sa church na ito, consider ko yung mga matagal na rito, mayroong ministry, consider that is success. Yan ay tagumpay. Unang-una, hindi lahat ay nagkaroon ng pribileyo makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Pangalawa, hindi lahat ay nanatili at nagtatagal sa gawain ng Panginoon.
Are you listening? Amen? Napakaraming faktor na pwedeng mawala tayo sa gawain ng Panginoon. Number 1, sin. Hindi tayo nag-iingat sa kasalanan, yun ang magpapawala sa atin sa ministeryo. Number 2, pride. Kung tayo ma-pride, mawala tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa mga natili sa gawain ng Panginoon. Hindi ko alam ang motivation ninyo kung ano, pero alam ko isang dahilan dyan ay pagiging masunurin nyo. Kaya kayo nandyan sa gawain ng Panginoon. Kasi pag hindi kayo masunurin, hindi kayo magtatagal sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya si Brother Cesar, Ma'am Cleope, matagal na sila sa gawain. Si Ma'am Iyas. Si Ma'am Luna, no, matagal na member dito sa church, sa gawain. And then si Ma'am, alimutan ko pangalan niyo po, Ma'am. Loli? Ayan, si Ma'am Loli. No? Loli ba, Loli? Lolit? Ma'am Lolit? No? And then sino to? Si Alpha. Akala ko si I4. I4 yan sa Kalawan yata yun, ano? Kasi pag galing ka sa Bible School, magkakasabay eh. Kaya akala ko nandito lahat, ano? Patawad po, tao lang. No? Na isa pong sakit talaga na pastor, yung hindi sila masyadong mapamilyar sa pangalan. Sa siguro mga dami-daming mga tao na nakasalamuhan nila, nagkahalo-halo na. No? Sana maunawaan nyo kami. Bukod sa pagtanda, na makakalimutin na. Nag-i-amen siguro naranasan niya rin. Ang masakit isang testimony. Ako po, may sakit na lang malimutin. Hindi ko alam kung dahil sa mga tao na nakasalumuhan, nalimutan na pero minsan, yung misis ko, madalas nung bagong kaming kasal nito, madalas magtampo sa akin. Siguro 2, 3 beses. Nakaka-offend man, pero yun na totoo. Lagi kong nalilimutan yung date ng birthday niya. Ano ni Brad? What a comfort. Laging nalilimutan ng ano. Minsan, siguro after 3 years, after 4 years o 3 years na mula namin naging kinasal, naalala ko. Sumala pa na isang araw. January 6, January 5. Minsan nasa Baguio ako sa preacher's camp. Tumawag siya. At kinumusta ako. Sa tagal na nag-uusap ng birthday niya pala. Sabi niya, siguro din siya nakatays. Wala ka bang naalala? Ay, sabi, wala naman. Sige, nagpaalam na siya, nagtampo siya. Nag-sorry naman ako nung bumali ako, nag-sorry ako. Sabi, pasensya ka na, talagang malilimutin ako. Yun. Mas, hindi ko malimutan lang na lagi sumusunod sa'yo. It's not the date. No, it's not the date. No? Ngunit yung pagmamahal. Lagi namang, meron naman, lagi lang naaral ang date. Marami naman sila inaalala niya. Ako niya ba yun? Ibig sabihin, hindi lang siya ang naalala pag may birthday. Marami pang may birthday na inaalala niya. So, salamat sa Panginoon sa mga matatagal na. Alam ko, isang dahilan dyan ay ang pagiging masunuri ninyo. Kasi pag hindi kayo masunuri sa gawain ng Panginoon, wala na kayo dito. Am I right? Amen?
his obedience, naging masunurin si David sa kanyang magulang. Kasi pag hindi siya masunurin si David, hindi siya pupunta roon, hindi niya dadalhin yung 10 Jesus doon sa kanyang mga kapatid. Bakit kung dadalhin niya, nag-aalaga ako ng mga tupa rito? Paano niya makita ang labanan? At paano niya makita si Goliath? Paano niya mapatay si Goliath? Wala, maaaring matalo yung mga Israelites. At maaaring mag-ialipin sila, kasama siya. Pero bakit nakita niya si Goliath? At na-challenge siya, nalabanan si Goliath. Sabagat sumunod siya primarily sa kanyang tatay. Kaya nagkaroon siya ng tagumpay. Amen? Yun ang kanyang unang sandata. What's the use of slingshot kung hindi siya sumunod? Hindi niya magagamit kay Goliath. Pero nagamit niya yung slingshot niya sabagat siya sumunod sa kanyang tatay. Magiging masunurin. Tayo maging matagumpay kahit saan ang larangan kung tayo maging masunurin, lalo na sa gawain ng Panginoon. Mga nanay, amen. Sabi ko, napalitan yung title, pero yung laman di napalitan eh. Sabi ng Bible, wife, submit, sumunod, submit to your own husband. Kaya lang pagpapasakop. Kaya minsan magulo ang tahanan sabagat mayroong hindi nagpapasakop. Hello, amen? Puro tatay yata nag-iimin na. Totoo. Tama ba? Kayong mga nagbabible study. Anong kadalasang problema sa tahanan? Problema ng mag-asawa. At bakit mayroong problema? Kadalasan, hindi naman laging kasalanan ng babae. Meron din irresponsible na lalaki. Tama? Meron sugarol, hindi naghanap buhay. Meron naglasing, hindi naghanap buhay. Meron tamad. Merong kung ano-ano intindi. Hindi intindi ang pamilya. Pero kadalasan, hindi nagpapasakop ang asawang babae. Kaya nga sinabi ng Panginoon yan eh. Wife, submit. Bakit? Alam ng Panginoon na mahirap magsabit ng babae. Kasi kung masunurin sana ang babae, hindi sabihin niyo ng Panginoon. Okay, right? Amen! Mga tatay, kayo na lang mag-amen. Tanggap ko na yan. Pinipres ko na simba namin, wala rin nag-amen mga nanay. Alam niyo po, sa lahat naman simbahan, no? Meron ganun. Meron na ang babae nangunguna sa pamilya. Mabuti lang, hindi ko kayo masyadong kilala dito. So I can preach freely. Amen? Kung kayo mga ugali sa akin, mamaya po uwi na rin ako. Hindi niya ako papakainin, sa labas na lang ako kakain. At yung mga tatay, papakainin ako niyan. Sa church po namin, na-observe ko po, basta sa mag-asawa, pag under yung lalaki, sa church namin, hindi tumatagal simbahan namin. Umaalis sila. Sino matagal sa church? Meron akong mga kasama nanay dito. 1, 2. Pakita yung mga sa nanay na sila ay advance party na. Bukas pa yung iba. Yan, okay. 3 dyan teacher. Isa nga nagtrabaho sa company. Thank you, ma'am. Si Ma'am Glenda matagal sa church. Ilan taon ka na, ma'am, doon sa church natin? 13 years. Okay, 13 years. Observe mo ba? Lahat ng mga ang nagli-lead ay babae sa tahanan, nawawala sa church natin. Pansin niyo yun? Kaya munti ka na mawala eh. Kung di ka nagbago-bago, mawala ka na eh. Ha? Kasi kung hindi kayo nagpapasakop sa inyo asawa lalaki, hindi rin kayo magpapasakop sa pastor.
Tama? Kung magpapasakop man kayo, hindi totoo. Yung minahal mo nga, hindi mo kayo magpasakop eh. Sa pastor ba kaya na hindi mo nakaano-ano? Kaya minsan may problema sa tahanan, hindi nagpapasakop ang babae. Sabi ng Bible, magpasakop. Sumunod. Lalo na pag Kristiyano ang mga asawa nyo. Hindi kayo pinapagawaan ng mali niyan. Hindi kayo pinipigilan sa church niyan. Dinadala pa kayo sa church, so tayo na sa church. Kaya madaling sundin ang asawang lalaki pag Kristiyano. Mahirap pag unbeliever. Actually, honestly speaking, hindi ko alam pare, pastor, susundin ko pa asawa ko. Hindi ako pinapasimba. Honestly speaking, hindi ko alam. Kung ano sagot ko eh. Dapat mag-church. Pero sabi ng Bible, magpasakop. Mahirap yun. Pero asawang lalaki, mananampalataya, hindi kayo papasundin sa mali. Sumunod lang mo kayo, sumunod. Amen? Pag sumunod kayo, masaya ang pamilya nyo. At pag masaya ang pamilya, at pag sumunod ka, sumunod ka sa asawa mo, sumunod ka sa Panginoon. Kasi yan sabi ng Panginoon. At pag sumunod kayo sa Panginoon, anong mangyayari sa pamilya nyo? Ha? Mayroong pagpapala. Bakit sumunod kayo sa Panginoon eh? Yung lalaki sumunod, yung babae sumunod, di mayroong pagpapala. Pero pag lagi kayo nag-aaway, kasi hindi nagpapasabit, walang pagpapala. Bakit? Literally, yung lalaki hindi makapagtrabaho ng ayos. Mali-mali yung performance doon sa company. Bakit? Nag-aaway kayo, hindi ka sumunod eh. Natanggal ngayon sa trabaho. O di walang trabaho. Wala kayo ngayong pagkain. O yun ang curse. Are you listening? Yun ang curse na. Hindi kayo sumunod sa Panginoon. Pero pag sumunod kayo sa Panginoon, nagpasakop yan sa inyo asawa lalaki. Masaya yung asawa lalaki. Kahit pagod na yan, mag-overtime yan. Para sa inyong pamilya. Bakit masaya eh? Ang saya-saya. Amen? Kahit pagod na yan, dadaling kayo sa Jollibee niyan. Bakit masaya eh? Nagpapasakop eh. Ha? Hindi mo nahanapan ng lambing yan eh. Magsawa ka ng lambing. Pag masunurin asawang babae, magsawa ka ng lambing. Mahirap naman kasing lambingin pag hindi sumusunod. Ha? Paano mo lambingan yan, mami? Paano mo lambingan yan? Ha? Yung aso, pag maamo yan, madaling lambingin yan. Ha? Pero pag nanunuklaw yan, gagawin, hindi mo hawakan. No? Obedience. Sundin niyo ang Bible. Papagpalain kayo ng Panginoon. Yan ang isang sandata sa tagumpay. Yan ang isang sandata ni David. Bago siya magtagumpay, mayroon siyang pusong masunurin. Tayo masunurin, i-bless ang ating tahanan, i-bless ang church. Are you listening? Pag lahat ng membro ay masunurin sa pastor, of course, masunurin sa Panginoon, of course, sa pastor. Amen? Sabagat yung sinasabi ng pastor, galing sa Panginoon. Alam niyo naman kung hindi galing sa Panginoon eh. Pag mali ang sinasabi ng pastor, ako mismo, sinasabi sa amin, pag mali ang sinabi ko, kasalanan, huwag niyo akong sundin. Hindi ko alam kung ano yung sabi ni Pastor niyo rito. Pero sa amin, sinasabi ko, pag mali ang pinapagawa ko sa inyo, huwag niyo akong sundin. Sabi ng Bible, follow me as I follow Christ. Paul said. Alam niyo naman yan eh. Basta tama, gawin niyo. Maging masunurin. And number 2 is being responsible. Is being responsible. Tama ba yung yung grammar ko, mga madam? Teacher kasi ito tatlong member ko eh. Tama ba?
He's being responsible. Verse 17. Verse 20. Let's jump to verse 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper, and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the range as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. So nung pumunta na siya doon, inutusan siya ng kanyang tatay, dadalhin yung cheese, nag-alagi siya ng tupa. Basta-basta niya ba iniwanan yung tupa? Hindi. Sabi diyan, and David rose up early in the morning and left the sheep with a keeper. Pinagtagubilin niya muna yung kanyang tupa. Amen? Naging responsible siya. Hindi po tayo magtatagumpay sa anumang larangan pag hindi tayo responsible. Amen? I think dala-dala ni David yung slingshot niya kasi responsible siya eh. Alam niya kung saan yung gamit niya. Amen? May mga tao, lalo mga bata, hindi sila responsible sa magamit nila. Buwan-buwan na lang, nawawala ang Bible. Easy students. Huh? You ought to learn to be responsible. So, hindi kayo magtatagumpay pag hindi kayo responsible. Ayun sinay, amen? Doon po sa church namin, sa biyaya ng Panginoon, kami-kami lang pong gumagawa doon. No, ang binayaran lang po namin doon, yung welding. Sa trusses kasi delikado yan. Pero pag hukay, tas pag semento, kami na po nagtayo doon. Siguro ang labor na natipid namin doon, kung kukwintahin ko yun, mga 400 to 500,000. Siguro yung building namin, mga 1.7 ang lahat ng alagaan noon. No? So, 500,000 natipid namin sa labor. Malaki pong bayad sa labor. Pag tayo ng building, malaki bayad sa labor. No? 40% yata ng labor. No? Kami po nagtutulong nga doon. At yung dalawang young people ko, ngayon, nag-aaral sa Bible School, bata pa yun, 16 years old, saka 25, 23, no? Sila na lahat na nagpakinis niyan. Paligid hanggang labas. Finishing. Noon hindi sila marunong. Nag-hire ako ng marunong, binayaran ko siya, tapos sabi ko, pag-aralan niyo yan. Pinag-aralan na paano magpakinis. Tapos tinisting la. Yung nung umpisa medyo hindi pa ayos-ayos, pero habang tumatagal gumaganda. Tapos sila nang gumawa. Natutuwa ako sa kanila. You know what? Minsan, madalas napapagalitan ko sila. Sabagat yung ginamit nilang kutsara, pag natapos kung saan iniiwan. Pag atras ko ng jeep, durog ang kutsara, durog ang pala. Sabi ko, nakatipid tayo sa labor. Araw-araw nagbibili naman ang kutsara. Ganon din yan. Ilang martilyo na nawala. Pag gumamit, nawawala, naiwan, pupulot ng magbubuti. Lagi lang sabihin, hindi sila responsible. Kasi siguro bilang bata pa. Kaya tinuturuan ko sila. Amen? Sounds familiar? Yung bang nag-iisip ko paano makatipid, nakatuwag-tuwag ka nakatipid. Pastor, wala po tayong kutsara. Bakit? Na-UP po, nasagasan ng jeep. Imbis na ibili ng semento, ibili naman ng kutsara na naman. So, you ought to learn how to be responsible. Amen? Yung maliit na bagay na responsible ka, papagkatiwalaan ka ng malaki. Amen? Lahat. No? Dapat naging responsible. Si David ay responsible. Hindi niya basta iniwan niya tupa. Pupunta ako doon at makikita ko yung labanan. Inutusan ako ng tatay. Sige, takbo na siya doon. Iniwan niya mga tupa. Hindi. Binilin niya muna. No? Young people, maging responsible kayo sa pag-aaral niyo. Amen? Pag pinag-aaral kayo na magulang, maging responsible, mag-aaral kayo. Be responsible. Nagbabayad na magulang nyo. No? Maging responsible kayo. Pag-aaral kayo mabuti. Hindi lang basta makapasok, makahingi ng baon. Ano natutunan mo? Ayaw, hindi ko natindihan. Basta bukas daw may pasok. Bakit? May baon ulit.
Responsible kayo sa pag-aaral nyo. Amen? Hindi lahat ng bata nakapag-aral. Maraming gustong mag-aral, pero hindi sila nakapag-aral. Wala silang magulang. Pero kayo, pinapag-aral kayo ng magulang nyo. Be responsible. Mag-aral kayo mabuti. Workers, be responsible. Hindi lahat ay tinatawag sa gawain ng Panginoon. Hindi lahat ay mayroong ministeryo. Pero ikaw pinagkatiwalaan ka ng ministeryo, maging responsible ka. Sunday school teacher, be responsible. Amen? Sa pagtuturo sa mga bata, sa pag-aawit, be responsible. Hindi lahat ay nakaawit dito. Be responsible. Nanay, be responsible. Amen? Hello. Nanay na naman. Okay, nandito tayo sa church upang matuto. Amen? Kung ayaw natin matuto, paano ang gamit ng church? This is not a Catholic church. This is a Baptist church. Pumunta tayo rito para matuto. Amen? Maging responsible tayo. No? Ganun sabi ko sa mga tatay din, maging responsible din. Lalo pag Kristiyano ka, sabi ng Bible, kung hindi ka nagpo-provide sa pamilya mo, ay daig mo pa hindi naiwala sa Diyos. Dapat ang tatay ay nagpo-provide sa kanyang pamilya. Amen. Pag Kristiyano ka, dapat ay iano yung testimony mo na kaya mo provide. Maganda mag-involve tayo sa ministry, pero hindi natin dapat pabayaan nating pamilya. May kinakain pa ba ating pamilya? Iba yung living by faith. Ang living by faith, ginawa mo yung the best mo. At ito lang, pasalamatan mo ang Panginoon. Ginawa mo yung the best mo. Ang katanungan, ginawa mo na ba yung the best mo? Maka-escape good lang natin, yung pag-Bible study at tayo natin maghanap buhay. Mali yan. Ang first ministry natin ay ang family natin. Sapat pag napabayaan natin pamilya natin, hindi ka makapag-Bible study. Are you listening? Hindi ka makapagpaawit dito. Ang anak mo yan, iyak na iyak, gutom, walang kinain. Ha? Standing on the promises of Christ my King. Gutom na ako. Ha? Paano ka tatayo? Ha? Kaya sa pastor, ang first ministry ay family. Pag sira ang pamilya, kahit anong galing ng pastor, hindi makatayo dito. Pag sira ang pamilya, kasabagat walang maniniwala sa kanya. Ang first ministry ay ang family. Nanay, be responsible. Be responsible to your husband. No? Nakapagluto ka na ba para sa asawa mo? Ha? Sabagat pag-uwi ng bahay, galing ng trabaho, hindi tatanungin yan, sweetheart, mahal mo ba ako? Hindi yan tanong. Anong tanong na lalaki? Sweetheart, anong pagkain natin dyan? Kalimutan mo na yung mahal-mahal, gutom na ako. Ang kailangan ko ay kanin. Sa kanawin ng mahal-mahal, gutom na ako. Ha? Hindi yan ang tanong. Kasi pag hindi nyo pinahandaan ang inyong asawa lalaki, siyempre gutom yan, maghahanap yan na maghanda sa kanya. Doon na lang laging kakain niya sa sa karinderya. Doon na lang, hindi na umuwi. Bakit? Wala namang pagkain Ba't uwi doon? Doon na lang sa karinderya. Kung maganda-ganda yung nagtitinda roon, o, di yari ka na. Pinakamalapit sa puso ng lalaki ay tiyan. Be responsible. Kaya dapat mga nanay marunong magluto. Amen? Dapat marunong magluto mga nanay. Well, nag-asawa ka, hindi marunong magluto, pag-aralan mo. Bakit? May asawa ka na
Hello, amen? Amen! Mag-amen naman kayo. Alala ko to si Elijah eh. No? Saan niya sinabi ni Elijah? Si King Ahab yata, nung hinarap niya si King Ahab. At sinabihan niya na siya ay kung paano yung ginawa niya roon kay Naboth, Jezebel, saka si Ahab, kung paano nila pinapatay si Naboth para kunin yung kanyang lupain. Kinumpranta siya ni Elijah. Nagalit si Ahab sa kanya. Ang sabi ni Elijah, am I your enemy? Because I'm telling you the truth. Hello? Dito tayo sa church. Nag-aaral salita ng Panginoon. No? Mag-aralan magluto. Tinuturuan ko pa paano maging masayaan yung pamilya. Tingnan nyo pag masarap ang niluto nyo. Di ba magandang fellowship sa table? Ha? Nalilimutan yung hirap sa trabaho, nalilimutan yung pagalit ng boss, ang sarap ng pagkain, tinola, wow! Sweetheart, ang galing mo magluto. Santo ka pa. Kaya pa tayo. Next week, bili uli ako ng manok. Nalimutan niya, pinagalitan siya ng boss niya. Bakit? Masarap ang pagkain sa bahay. At sunod na araw yan, maaga pa gusto niyang umuwi. Bakit? Naalala niya yung tinola na masarap. Hindi nasasama niya sa kabarkada. Pare, inom muna tayo. Punta mo tayo doon. Hindi, pare. Gusto ko matikman yung tinola ulit na misis ko. Sarap. See? Be responsible. Hindi yung 10 taon na. 10 taon na noodles ang ulam ng anak mo. Ano ba yan? Ha? Kaya walang sustansya. Kunin noodles, sardinas, noodles, sardinas. Nag-isip, paano maging masustansya pagkain ng mga bata? Be responsible. Yun ang yung first ministry. And then, turuan ng mga bata. Responsibility din ng magulang, turuan ng mga bata. Are you listening? Kaya hindi advisable na ipasok ng maaga ang anak sa school. Yan aking conviction. Sapat ang first education dapat matutunan niya sa bahay. Matutunan niyang kumilala sa authority ng tatay niya at nanay niya. Sa pag hindi natuto ng sumunod sa authority, at pagdating niya doon sa school, binabastos niya ang teacher niya. Bakit? Hindi natuto ng respect of authority sa tahanan. First education, at home. Tingnan yung mga bata ngayon, hindi sumusunod sa teacher, mga bastos sila. Ang tigas ng ulo. Bakit? Bata pa, nasa school na. Bakit? Yung magulang ayaw na alagaan, kaya doon lang sa school. Matuto siya to respect, to obey the authority, to respect the authority. Kaya mga bata noon, sila, magagalang sila. Amen? Bakit? Natuto ng paggalang sa bahay eh. Una, natuto sa bahay ng paggalang sa magulang. Natuto niyang respeto, natuto niya yung unity sa magkakapatid, nagtutulungan sa mga kapatid. Amen? Pero yung mga bata ngayon, walang unity na, kanya-kanya na. Lalo na technology natin, nandun lang siya sa sulok yan. Siya lang mag-isa. Wala akong pakialam dyan sa'yo. Bahala ka sa buhay mo dyan. Sa sulok. Yan. Walang unity. Kanya-kanya. Yan ang dinudulot ng technology. Ginagamit ng Diablo. Noon, kahit na magkakalaro, masaya sila nagkakalaro eh. Naglalaro ng piko, o grupo yon. Tumbang preso, grupo yon. Amen? Nagtutulungan sila. Mayroong unity. Taguan. No? Luksong tinik. Pero kanya-kanya na. No, wala, pakialam, bahala ka. Kaya hanggang ngayon, no? Sa mga gobyerno natin, makasarili. Wala akong pakialam niyan, magutom kayo. Wala akong pakialam niyan, maghirap kayo. Basta may pork barrel ako dyan. Mayaman ako, malaking pera ko. Wala akong pakialam niyan, walang gamot.
Isipin nyo yan, magkano ang kinurakot nila? Ilang bilyon yon? Ilang bilyon yun na kurakot nila? Sino alam? 10 billion? Samantalang sa PGH, ilang member kong dinala dyan, may sakit. Pinapauwi sabat wala ng lugar ang mga pasyente, nasa sahig na. Mapipilitan ngayon pumunta ng private, walang pera. I think that's 10 billion. That is another PGH sana na may papatayo para makater yung mga mahirap na walang pambili ng gamot, walang pambayad sa doktor. Sana punta yan, mga yan. Nandun sa ilang tao, 10 ang kotse, ilan mansion nila. Mga kinurakot nila. Hindi na konsensya mga kapwa niya Pilipino. Namamatay na doon sa ospital, walang pambili ng gamot. Kung saan humingi ng tulong. Hindi dapat hingi ng tulong kung may yung 10 billion na nabili ng gamot. Para sa mga mahirap. Bakit? Makasarili. Yan ay nadulot ng technology. Turuan natin ng unity ang ating mga anak. Turuan natin sila ng mabuting asal. Turuan na, kaya nga doon sa Deuteronomy chapter 6, buksan natin ang Bible. Ito yung kautusan ng Panginoon. Hindi nga inutusan dito na mag-computer eh. Hindi inutusan din mag-internet eh. Actually, ito yung school. Sabi niya, verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. Verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ng iyong buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong kalakasan. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk to them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Ituro nyo sa inyong mga anak na mahalin nila ang Diyos. Sa pagmamahal nila ang Diyos, hindi sila gagawa ng mali. Ang mga politiko natin ngayon, mga magagaling, mga matatalino, nag-aral sa mga iba't ibang universidad na sikat, magagaling sa math, at ginamit sa pangungurakot. Bakit? Hindi takot sa Diyos. Hindi naturuan ng pagkatakot sa Diyos. Kaya okay lang sa kanilang magnakaw. Magpayaman na hindi nila pinaghirapan. Bakit? Hindi nila sinunod ang Panginoon. Nandun sila nagpadulbhasa sa kaalaman ng sanglibutan, pero nalimutan ang utos ng Panginoon. Naturuan ang kanilang mga anak. Mahalin ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, andyan tama ugali. Turuan natin ating mga anak ng mabubuting asal. Turuan natin ating mga anak na sumunod, magrespeto sa authority, magkaroon ng unity, magtulungan. Turuan natin ating anak, huwag kumuha ng hindi kanya. Alam yung mga magnanakaw dyan, no? Kasi mahilig kasi ako sa balita eh. Kaya, alam ko yung nangyayari. Mga pagnanakaw nila. Alam mo, bakit nagnanakaw sila ganon? Kasi bata pa, natutunang magnakaw yung mga yan. Pangungupit. Are you listening? Kaya mga anak nyo dapat, kahit na piso-piso yan, the amount is not the issue. Kundi yung nakakasanayan niya. Kasi paglaki niyan, hindi piso-piso na yan, daan-daan na yan. At pag naging senador yan, milyon-milyon yan. Bakit? Nasanay na eh. Kaya doon sa school namin, mayroong batas. Bawal kumuha ng hindi kanya, bawal ding humingi, at bawal magbigay. Ang tinuturo ko doon, contentment. Kasi may nakita yung magandang lapis, ay, pahiram niyan. May lapis naman siya. Bawal.
makontento ka. Kung ano yung lapis mo, makontento ka dyan. Kung may pera nanay mo, ibibili ka ng bago. Pero pag wala, pagtiyagaan mo yan. Huwag kang mag-aspire ng isang bagay na kung saan ay mayroon ka pa naman, makontento ka niyan. Minsan si Dan Ray, dami-dami niyang lapis. Yung mga lapis naman na maliliit, double blade. Sabi ko, hindi ka pwedeng gumamit ng lapis na ganyan. Inulit niya. Kita na natin, daming lapis, 3, double blade. May lapis na siya mahaba. Pero pinagkukulikta niya mga maliit na lapis. Gustong-gusto niya double blade. Napalo ko siya. Kasi ayaw ko masanay siyang ganun. Pag may laruan yan, pag linggo, pagdating ng hapon, may mga laruan na bago. Saan galing yan? Hindi ka na binili ng ganyan. Ba't may ganyan ka? Kanino yan? Ano po, pinaran po na, isole mo yan. Sole mo yan. Pag nagkapera tayo, bibili kita. Sole mo yan. Makontento ka. Huwag kang kumuha ng hindi sa'yo. Di ba maganda ugali po yan? Amen? Tinatilipunan ngayon. Kahit hindi niya asawa, kinukuha. Bakit? Saan nagsimula yan? Bata. Kumukuha na hindi kay kung ano magustuhan, kinukuha hindi kanya. Sabi na ba, train up a child. Kasi kung ano yung bata, pag binabayan mo, paglaki na, yun siya. Are you listening? Amen? Di ba yung bata, pag may laron, gusto niya kanya lang. Bata pwedeng discipline. No. Yan sa'yo. Huwag mong kalakihan yan. Mali yan. Makontento ka dyan. Kaya kahit pastor na ganun pa rin Kahit hindi niya membro, kinukuha niya Ito natutunan ko sa San Pedro. No? Huwag kang mangisda sa aquarium. Sa palaisdaan, meron may-ari niyan. Doon ka mangisda sa dagat. Kung magaling ka mangisda, pumunta ka doon sa dagat. Hindi sa palaisdaan. Siyempre, marami mo kayo maulit yan. Ang may-ari niyan Ilatag mo na lambat mo, puno yung lambat mo niyan. Doon sa Cavite sa amin, meron ganun. May member na disiplina, munta roon, nag-church. Pinakanta agad sa choir. Hindi pa member. Pinakanta agad sa choir. At malungkot, galing pa rin sa CBBC. Estudyante ko ba? Sana ugali. Malungkot. Nawala ng pastoral ethics. Nawala yung natutunan namin doon, San Pedro. Ang alam ko, ang turo sa San Pedro ay hindi ganun. Pag save na yan, pag baptize na yan, wag mo nang wag mo nang may member sa simbahan yan Wag mo nang witnessan. Ha? Church yan O kaya kung may problema yan, sabi yan, bumalik ka sa pastor mo, kausapin mo ang pastor mo, ganito. Hindi, sige, practice ka ng choir, kanta ka niyan. Turuan ng mga bata. Amen? Listen, Sunday school teacher, yung mga bata na turuan nyo, baka tinuturuan nyo dyan, isang dakilang pastor balang araw. Amen? Gagamitin ng Panginoon na kung saan maraming tao maliligtas sa lugar na yan at maraming tao mababago ang buhay mula sa kasamaan patungo sa kabutihan at sila'y maglilingkod sa Panginoon. Maring batang yan ay nalagaan mo ngayon. Be responsible. Amen? Minsan makulit sila. Minsan nangasawa. Pero hindi natin alam kung anong gagawin ng Panginoon dyan. Maalala si Jack Hyles? Si Jack Hyles, umatin ng church. Mahirap lang sila. Sakit iniwan sila ng tatay niya. Pero yung nanay niya, believer. Pinagtsatsagaan na dalhin sa simbahan si Jack Hyles. Nakatsinelas lang si Jack Hyles. At hiyang-hiya siya doon sa mga kasama sa school mga bata. May sapatos. At iniisip niya, ba't sila may sapatos? Ako nakatsinelas. Pero yung Sunday school teacher niya, kinausap siya. Sabi ng teacher niya, Jack, kung paano sila mahal ng Panginoon, ganun ka rin kamahal ng Panginoon, Jack. Mahal ka rin ng Panginoon. Yun ang naiwan sa isip ni Jack Hyles.
na mahal din pala siya ng Panginoon. Nagpatuloy siya, hanggang isa naging dakilang pastor because of the Sunday school teacher na nag-encourage sa kanya. Hindi nyo alam, Sunday school teacher, yung tuturo nyo bata, maging great pastors. Great pastors someday. Be responsible. And the last one, His humility. His humility. Yung kanyang kapakumbabaan. Chapter 16, verse 12. 1 Samuel, chapter 16, verse 12. And he sent and brought him. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look so. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Ito ba si David, nung inanoint si David? Okay? So, bago pa niya harapin si Goliath, alam niya na siya ay na-anoint na. Amen? Alam ni David, na-anoint siya eh. Ha? At alam niya, siya ay magiging sunod na hari. Nakasundan niyo ba? Pero nung inutusan siya ng tatay niya, kahit alam niya, magiging leader siya balang araw, maging hari siya balang araw, sumunod pa rin siya. That's humility. Amen? That's humility. Kaya kahit alam niya na maging hari siya balang araw, pero siya pinaghanap ni Saul upang patayin, hindi niya pinatulan si Saul. Kahit alam niya, magiging hari din siya balang araw. Pero hindi niya pinatulan si Saul. That's humility. Nirespect niya pa rin yung authority ni Saul. That is humility. Sa gawain po ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay kung mayroon tayong kapakumbabaan. Sabi ng Bible, Philippians chapter 2 verse 8. Philippians chapter 2 verse 8. Okay, sabi po dyan, and being found in a passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ang Panginoon, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang doon sa krus. Kung hindi nagpakumbaba ang Panginoon, pwede niya sabihin, bakit ako bababa sa lupa? Sino ang mga taong yan na makasalanan para ibigay ko ang buhay sa kanila? Para ako'y mamatay sa krus para sa kanila? Pero sabi niya, and being found in the passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Hindi po tayo maging matagumpay sa gawain ng Panginoon kung hindi tayo matutong magpakumbaba. His humility. His humility. Sa gawain ng Panginoon, minsan mayroong problema, walang kapakumbabaan. Sabi ng isang pastor, Pilipino pastor, ang solusyon sa lahat ng kaguluhan, humility. I think that is Pastor Mercado na namatay na sa taga Pampanga. Ang solusyon sa lahat ng mga problema ay humility. Sa tahanan, kung mayroong kaguluhan, normal na hindi pagkakasundo mag-asawa. Amen? Kahit pastor eh. No? I mean, minsan hindi ka nagkakasundo. Hindi kami nag-aaway. No? Nagtatalo kami minsan. Pero pag mayroong humility, nasusolve ang problema. Pero pag walang humility, wala. Ang solusyon niyan, maghihiwalay sila. Wait, walang nagpapakumbaba. Pero bilang Kristiyano, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagkumbaba. Amen? Pag mayroong kapakumbabaan sa tahanan, mayroon laging kapayapaan. Amen? Pero pag mayroong kayabangan, parehas hindi magpatalo, no? Sa tahanan, isang araw yan, maghihiwalay ang mag-asawa. Bakit? Walang kapakumbabaan. Pride, sabi ng Bible, pride, goeth before destruction. Maraming tahanan ang nasira, broken family, because of pride. Are you listening? Amen? Pride ng lalaki, pride ng babae. Hindi magkakasundo yan. Mga kapatid,
Tayo magtatagumpay. Hindi sa galing natin, hindi sa kaalaman natin. Sa larangan, sa labas, wala masama magtagumpay tayo sa labas, basta kasama natin ang Panginoon. Amen? Maging successful businessman, successful businesswoman, o ano man, trabaho sa labas, maging successful yan, basta kasama mo ang Panginoon, nagagawin ka naman, walang masama dyan. Hindi tayo magtatagumpay sa gawain ng Panginoon kung hindi tama ang ating attitude. Hindi sa kalaman, hindi sa yaman, hindi sa abilidad, hindi sa karunungan. Ngunit ang sandata natin para tayo magtagumpay, kahit sa tahanan, ay ang mabubuting ugali na katulad kay David. Amen? Yung tatlong ugaling yun. Ano yun? Number 1, obedience. Number 2 is being responsible. And number 3 is humility. Magtatagumpay ka sa simbahan, sa trabaho mo, at sa tahanan. Magtatagumpay, maging masaya ang tahanan nyo kung mayroon tayo nito. Tayo tumayong lahat. Habang lahat nakatungo at nakapikit. Habang lahat nakatungo at nakapikit. Hindi ko alam saang bahagi ng mensahe ng usap Panginoon sa bawat isa. Maring ang pangarap natin sa bawat isa, tayo magtagumpay kaysa ang larangan. Sa simbahan, sa pamilya, gusto natin matagumpay ating pamilya. Pero ang susi niya, mga kapatid, una, maging masunurin tayo sa Panginoon. Pangalawa, maging responsible tayo. Pangatlo, maging humble tayo. Is that your prayer? Gusto mo maayos ang inyong tahanan? Gusto mo maging maayos ang simbahan? Gusto mo maging masaya ang inyong tahanan? Gusto mo masaya ang ating simbahan? Ito ang susi. Ito ang sekreto. Pwede natin gamitin. Nandun kay David, ba't hindi natin hingin sa Panginoon? Magkaroon din tayo. Kung ang Panginoon ang usap sa iyo sa mensahe niyan, nanyang kita na lumapit sa unahan, may pag-usap sa Panginoon. You try it with God tonight, Christian? Kaya ganun sa Panginoon, and I'll step out from your seat. Ba't minsan mayroong kaguluhan sa atin mismo? Ba't mayroong kaguluhan sa ating puso? Tayo ba'y masunurin sa Panginoon? Tayo ba'y mayroong humble spirit? Then, we cannot be successful in our ministry without being humble. We cannot be successful in our ministry without that attitude, obedient.